Welcome to Donmar TV News Channel. Panoorin natin itong balita ng UNTV na nagsasaad na yung canvas sa COMELEC at yung counting sa COMELEC ng President at Vice President ay tuloy-tuloy na yung counting. At magiging tuloy-tuloy na rin ang proklamasyon ni Bongbong Marcos. Okay? Kasi dahil usap-usapan ngayon ang TRO, magiging TRO ng Supreme Court. Pero mga eksperto nagsasabi na mahirap itong mangyari kasi there will be a constitutional crisis if gagawin yan ng Supreme Court. So panoorin natin itong balita, okay? Pero bago natin i-play ang video na yan, mag-like and share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters, friends and families natin at sa taong bayan na rin, okay? This is an update about Bongbong Marcos na yung mga petisyon na mga reklamo ng mga kalaban ni BBM. Okay? Kung magtatagubay ba sila dito o hindi. Okay? Panoorin natin ito. At meron din pangalawang issue na itatalakay natin. Itong update ito sa Senate. Okay? Yung mga senador na proclaim na. Okay? Usap-usapan rin ang mga kung sino ang magiging Senate President. So, itatalakay natin yan. Okay? So, let's play the video. Ating first na issue, itong canvassing ng COMELEC. Kongreso sa Lunes, magkoconvene na rin bilang National Board of Canvassers ang Senado at Kamara. Ang mga ito ang magka-canvass ng boto para sa presidential at vice presidential race sa 2022 elections. At pagkatapos ay magdedeklara naman ng nanalong Pangulo at pangalawang Pangulo. Sa isang pulong noong Lunes, nagkasundo ang dalawang kapulungan ng Kongreso na ilipat ang mga ballot boxes na may lamang election returns mula sa Senado sa Pasay patungo sa House of Representatives sa Quezon City sa umaga ng May 23. May 24, araw ng Martes, alas 2 ng hapon magsisimula ang canvassing. Tiwala naman ang isang constitutional law expert na hindi maglalabas ng Temporary Restraining Order o TRO. Okay? Naniniwala itong mga eksperto na ito na hindi maglalabas ng TRO ang Supreme Court. Kasi this will be a disaster if ilalabas nila ang TRO na yan. Kasi mahihinto yung canvassing, di ba? So, hindi talaga yan, malabo talagang mangyari na magbigay ng TRO ang Supreme Court. At mismo itong oposisyon na si Franklin Drilon, no, nagsasabi na hindi dapat mangyari yung ganyan. Ang Korte Suprema. Kaugnay ito ng hiling ng ilang petitioner na suspendihin. No, ayan yung mga mukha ng petitioners, guys. Yan, no. Korte Suprema. Yan ang mga petitioners. Yan si Atty. Calleja, hindi ko yung kalimutan ko yung mga pangalan na yan, no. Tuwang-tuwa yan dahil tinaas na sa Supreme Court. Feeling nila mahihinto yung canvassing, eh. Kaugnay ito ng hiling. Kayo lang ang nagrereklamo, ha? Pero anong mangyari sa 31 million kapag kayo ay magtagumpay? Akala nyo magtagumpay kayo? Ano ang powerful dito sa Pilipinas? Yung taong bayan. 31 million ang boto ni Bongbong Marcos. Walang makapagpigil dyan. Ng ilang petitioner na suspendihin ang pagka-canvass ng boto ni Presumptive President Bongbong Marcos. Paliwanag ng constitutional law professor na si Attorney Tony Laviña, hindi naglalabas ng TRO ang Korte Suprema sa co-equal bodies nito gaya ng Kongreso. The Constitution is what the Supreme Court says it is. So the Supreme Court will have to be complied with. But the Supreme Court also has the wisdom to decide whether in fact they should get involved in a political matter like this. Correct. Ang Supreme Court nga yung highest, di ba? Sino yung Pero the Supreme Court, iisipin rin nila kung ano ang mangyari ipagbigay sila ng TRO. Okay? If ma-delay yung pagiging proklima ni Bongbong Marcos, by July wala tayong presidente. So, sinong kawawa? Pilipinas. Magiging magulo yan. So, I will not guess what the Supreme Court will do here, but there will only be a constitutional crisis if the Supreme Court orders Congress. Lagi yang sinasabi ang constitutional crisis pag gagawin yan ng Supreme Court.
to do something that the Constitution requires Congress to do. Nagbabala rin si Senate President Vicente Soto III na posibleng magkaroon ng constitutional crisis sakaling maantala ang canvassing. Hanggang June 3 na lamang kasi maaaring mag-convene ng Senado at Kamara bago mag-adjourn ng third and final session ng 18th Congress. Ayon naman kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, magkakaproblema rin anya sa succession sakaling walang maiproklamang Pangulo pagdating ng June 30 kung saan matatapos din ang termino ng Senate President. There is no constitutionally designated official who can take over as president. So, a TRO would be a disaster. Remember, Drilon ang nagsabi, a TRO of Supreme Court will be a disaster. It will not, and I am certain that the esteemed justices of the court will recognize this and therefore will not I think yung Supreme Court, hindi naman bobo yung Supreme Court na gagawin nila yan, di ba? issue a TRO because of the consequences. Noong Huwebes, inatasan na ng Korte Suprema ang respondent sa petisyon, kabilang na ang Commission on Elections, Kongreso at kampo ni Marcos na sagutin ang petisyon sa loob ng 15 araw. Jorlene Delgado. Ayan ha. Let's summarize this one. Again, malabong magbigay ng TRO ang Supreme Court dahil titimbangin yan ng Supreme Court if gagawin nila yan, if magbigay sila ng TRO. So, iyak na naman kayo mga reklamador na yung mga petitioners na yan. Okay? Hindi kayo magtatagumpay. Kahit na alam kong tuloy-tuloy na itong proclamation ni Inday Sara at ni BBM. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi ito papansinin ng Supreme Court yung mga reklamo ng mga petitioners. Papansinin yan. Pero yung mga experts believe, no? Yung si dating Secretary Justice, sabi niya, ibabasura din yan yung kanilang mga petisyon. Ibabasura din yan. Ibinasura na yan ng COMELEC. Ngayon naman dito, ibabasura din yan ng Supreme Court, no? Sila yung nagdi-delay ng mga So, guys, yan ang nangyari. Punta naman tayo sa Senate, no? Yung mga sino yung mga na-proclaim na senador natin ngayon sa 19th Congress, no? Usap-usapan ngayon ang sino ang magiging Senate President. So panoorin natin itong video at mag-comment react tayo dito, ha? Senators, 4 na re-electionists at 5 nagbabalik Senado. Ito ang Magic 12 na papalit sa 3 first-time senators. 3 first-time senators, ha? Again. Ito yung bagong magiging senador, no? Mark Villar, Robin Padilla at si Raffy Tulfo, no? I think there will be an adjustment about this kasi mga bago pa to sa Senado, no? Insert pa to sa Senado. So magiging ang mangyari dito is itong tatlo ay they will have to follow first kung ano yung saan sila malagay na pwesto diyan sa Senado. Senators, 4 na 4 yung na-re-elect. Ito si Riza Hontiveros, na ewan ko bakit ito nakapasok, Mig Zubiri, Gwen Gatchalian, at itong si kalimutan ko pangalan. Electionists at 5 nagbabalik. Ito yung mga natalo noon na bumabalik na ngayon sa Senado. Ito ang Magic 12 na papalit sa outgoing senators at makakasama ng mga senador na nanalo noong 20. So si Nanlayle de Lima wala na, okay? Wala na yun. Yung mga natalo sa Senado. 2019. Sa 12 incumbent senators na nanalo sa nakaraang midterm elections, 2 pangalan ang matunog para sa Senate presidency. Isa na rito ay si House Majority Leader Mig Zubiri, na ayon kay Senator Angara ay iboboto niyang maging susunod na Senate President. Boto rin anya kay Zubiri sina Senators Joel Villanueva. Joel Villanueva pala yung isa, okay? Yung hindi ko na Nancy Binay at Grace Poe. So only natural yun eh. If you look at Senate President Drilon, naging majority leader din siya. If you look at Senate President Soto,
he was also previously the majority leader. Natural progression yan dahil batang-bata siya, very popular with the colleagues. Isa pa sa matunog ang pangalan ay si Senator Cynthia Villar bilang isang veteranong politiko at chairman ng Nationalista Party kung saan miyembro rin ang ilang senador. Ayon kay Angara, malakas anyang kandidato ang senadora. She's also chaired the Agriculture Committee for many years at of course seen as one of the, a strong figure in national politics dito sa atin. Pero hanggang sa ngayon, nananatiling tahimik si Villar tungkol sa Senate presidency. Ilan pa sa mga lumilitaw na pangalan na maaaring umupong pinuno ng Senado ay sina Senator Sherwin Gatchalian at returning Senator Sorsogon Governor Chis Escudero. Kaakibat ng usapin tungkol sa Senate presidency ay kung sino-sino naman ang mga mamumuno sa mga komite. Kabilang na dito ang chairmanship ng... So, ayan ha, klarong-klaro. Ang usap-usapan ngayon sa Senate na pwedeng ma-Senate President ay itong si Cynthia Villar, Mig Zubiri, itong si Chis Escudero, no? Nagbabalik na Senate, at pang-apat itong si, kalimutan ko yung isa. Akibat ng usapin tungkol sa Senate presidency, Gatchalian at returning senators si Gatchalian, Senator Gatchalian. Silang apat ang tunog yung usap-usapan na posibleng maging Senate President. So hintay-hintay lang tayo kung sino sa kanilang apat ang magiging Senate President. Sorsogon Governor Chis Escudero. Kaakibat ng usapin tungkol sa Senate presidency ay kung sino-sino naman ang mga mamumuno sa mga komite. Kabilang na dito ang chairmanship ng Blue Ribbon, Finance, Public Services Committee at iba pa. Ang top 1 sa Magic 12 na si Senator-elect Robin Padilla gustong pamunuan ang Senate Committee on Constitutional Amendments o ang Defense Committee. Si Senator Amy Marcos, pinupunterya naman ang chairmanship ng Finance Committee ayon kay Angara. Civil Service o Labor Committee chairmanship naman umano ang nais ng broadcaster na si Senator-elect Raffy Tulfo. Public Works. Actually, bagay si Raffy Tulfo doon sa Civil Service. Civil Committee chairmanship naman umano ang nais ng broadcast naman ang chairmanship ng Finance Committee ayon kay Angara. Civil Service o Civil Service. Yeah, tama. Labor Committee chairmanship Bagay si Raffy Tulfo dito. naman umano ang nais ng broadcaster na si Senator-elect Raffy Tulfo. Public Works Committee naman umano ang naishawakan ni na Senators-elect JV Ejercito at Mark Villar. Sa mga susunod na araw, inaasahang magpapahayag din ng interes ang iba pang mga senador at senator-elect sa gusto nilang hawakan na komite. Pinag-uusapan na rin ngayon kung sino-sino ang magiging bahagi ng mayorya at minorya. Sa mga nanalong senador, tanging si Senator Risa Ontiveros lang ang klarong mula sa oposisyon. Si Risa Ontiveros na lang ang nanatiling oposisyon. Siya na lang mag-isa. Sa 8 senador naman na patapos. Yung ibang senador patapos na. Lahat kakampi ng Duterte at mga BBM. Si Ontiveros na lang mag-isa. No? Para sa akin, yung taong bayan ay talagang ayaw na sa inyo. Mga LP. Ayaw na talaga sa inyo. Na ang termino, 3 taga-oposisyon ang magpapaalam. Sa kabila nito, tiwala si Ontiveros na makakabuo siya ng minorya. Malinaw yung pagnanais na makabuo ng isang minorya. Malinaw rin na kayong mga Senate kakamping at mga LP, malinaw rin sa taong bayan na nasusuka na sila sa inyo. Okay? Ikaw na lang ang nanalo. Ano man siya kaliit o mas malaki na magsisilbing epektibong. Hindi ba kayo nakaintindi na since 2019 yung election na 8 diretso nyo, yung diretso inidoro na, di ba? Check and balancer, fiscalizer, tulad ng pinagsumikapan namin sa kasalukuyang minorya sa pamumuno ni Minority Leader Sen Frank at isang minorya din na kayang makipagtrabaho sa majority. Pero tiyak nang hindi siya mag-iisa.
Ito ay matapos magpahayag si Senator Coco Pimentel na sasali siya sa minority bloc para masiguro ang checks and balances sa Senado. Structural. Itong taong to, dati kakampi ito ni Duterte. Ngayon, kakampi na sa kabila. We will make sure na hindi rubber stamp. So structurally, isa ka pa, Coco Pimentel. we must have a real minority group in the Senate to check on the majority kasi ano na yan tyranny of numbers yan to make sure that there will be no tyranny of numbers. Ilan din sa mga naglulutangang pangalan na posibleng Itong si Cayetano, magaling ito. Very bright ito. Sana naman hindi niya babarahin yung mga movements, yung mga diskarte ni BBM. sumama kay Ontiveros sa minorya ay ang magkapatid na Cayetano. Noong 2016 vice presidential race, nagharap si Senator-elect Alan Peter Cayetano at Presumptive President Bongbong Marcos Jr. Sa ilang mga debate, ipinunto ni Cayetano ang mga isyu ng korupsyon kaugnay sa pamilyang Marcos. Sa Hulyo magbubukas ang 19th Congress. Dito mangyayari ang Pero sa tingin ko lang itong si Cayetano, yung banat niya kay BBM, parang sa election lang yun Diba? Kasi gusto ni Cayetano magiging vice president noon, diba? So titirahin niya si Bongbong Marcos. I think it's just a political political attack, no? Pero hindi yun sa akin lang ito I might be wrong on this, but para sa akin hindi na ito aatake si Cayetano. Okay? Ginawa niya yun kasi nagkalaban sila sa vice president noong 2016. Okay? Pero hindi natin yung 2022 na election, walang balita, walang interview na itong si Alan Peter Cayetano binanatan niya itong si BBM. Wala ko narinig. Okay? Para sa akin political attack lang yun noong 2016. At hopefully ganun rin I might be wrong on that. botohan sa Senate presidency. Dito na rin malaman kung sino-sino ang makakakuha sa chairmanship ng bawat komite at ang magiging power block sa Senado. Rosa Licoz, UNTV News. So it's a good news na halos lahat ng Senate, yung mga senador, konti na lang yung mga oposisyon. Sila Drilon, sila Hontiveros, at itong si Coco Pimentel, no? Tatlo na lang yung ayaw natin, no? Opinion ko yan, Ayaw ko sa tatlo na yan. The rest, okay naman, no? So, hopefully, magtatagumpay na itong Pilipinas. Okay? So, kayo guys, mag-comment, react kayo sa mga galawang pampolitiko. Okay? You comment, react on this video para you like and share para kakalat rin ito sa mga BBM supporters. Kakalat ito sa YouTube. Okay? Malaman ng taong bayan itong video natin. Ito na yung mga galawan natin, okay? I-simplify natin para ma-understand ng mga level natin na mga hindi naman ako expert when it comes to politics, no? Pero ini-explain natin sa level ng ordinaryong netizens ang ating video, okay? So hanggang dito na lang itong video na ito. Subscribe to my channel Donmar TV and hit the notification bell para updated kayo sa latest na mga balita ni Donmar. Okay? So, hanggang dito na lang. Mahalin natin ang Pilipinas. Magtatagumpay tayo. God bless everyone and have a great day.